hinahinay no, na tabangan ng mga young people na discover ilang spiritual gift, all other na activities that time, and na present nila at the same time, magamit po nila sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Ang uban tingali, wala man nakamata, no? Dugay tingali ka mata. So salamat kayo and mayong buntag pag-usab sa tanan. Salamat sa Ginoo karon nga buntag sa kahigayunan na maging kabahin sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa atong morning na service. And sa gisulti ni Brother Daryl Ganiha karon nga semana tingali lahi-lahi tag mga eksperyensya, kalipay and even mga pagsulay nga gaabot sa atong kinabuhi. Paninahot do nga bisan ana ng mga pagsulay, still ang kalipay naa sa atong kasing-kasing. That is why I entitled no our message karon nga buntag, Joy in the God of my salvation. That is why hangyoon ako mo sa pag-abli sa inyong mga Bibles in the book of Habakkuk chapter 3. Paingon sa 19, anay gibutang duha lang diya no ang atong basahon, Habakkuk 3:17 to 18. But atong hisgutan paingon sa verse 19. Na ako'y PowerPoint sa atubangan atong basahon dungan. I hope na medyo ano. Okay, atong dunganan sa pagbasa. Although the fig tree shall not blossom, neither fruit shall be in the vines, the labor of the olive shall fail, and fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Verse 19, the Lord God is my strength. He makes my feet like the hind's feet, and He makes me tread on high places. Amputa Ginoo, salamat sa kahigayunan na kami makatuon sa imong pulong, gamita imong alagad sa pagpahinumdum, sa matag usa, karon na buntag, ug tabangi kami Ginoo nga makamaturan, nga among matun-an, ma-apply namo sa among kinabuhi, samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik. Kinahanglan mo pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So naay picture diha sa usa ka tawo. Labi na kanang lalaki diha, iyang ngalan si Robert Reed. Si Robert Reed naa siya sakit nga cerebral palsy. So tungod kay medyo na paralyze iyang lawas, even basic things dili niya mahimo, even sa paglihok-lihok, pagkaon, even pag-ilis. And gani sa storya sa iyang kinabuhi, matod pa, at early age, many times nag-attempt siya nga maghikog. Tungod kay dili niya madawat iyang physical condition. But usa sa mga tawo nga iyang gipasalamatan gyud is ang tawo nga nag-share sa iya sa gospel. Nasabtan niya nga siya makasasala, kinahanglan niya si Jesus. So iyang naangkon si Jesus as his personal Savior. Aningon niya, sa panahon nga naangkon niya si Jesus, nadiskubrihan niya si Jesus, dili lang ang kaluwasan iyang nadawat, but nadiskubrihan niya nga naay purpose iyang kinabuhi. So nag-eskwela siya sa seminary, nakagraduate, nagminyo, nag-asawa, nahimong pastor gyud. And during sa mga speaking engagements niya, usa sa mga statements ni Robert Reed nga dili malimtan sa mga tawo mao ni kanang statement nga naa diha. Atong dunganan sa pagbasa palihog. I have ready, go. I have everything I need for joy. Imagine daghan kulang sa iyaha. Pero tungod kay naa sa iyaha si Jesus, ingon niya, naa ang tanan na akong gikinahanglan sa akong kalipay. Igsoon karon na buntag, kamusta imong kalipay? Sa imong pag-ani sa simbahan, I know lahi-lahi tag mga giagian sa kinabuhi. Lahi-lahi tag status kinabuhi. Kung pangutana igsoon, kumusta ang imong kalipay? Kaya itong hinumduman makaigsunan, ang kalipay di ay wala nagadepindi kung unsa ang naa sa imo. Ang tinuod na kalipay sa kinabuhi nagadepindi kung kinsa ang naa sa imuha. And kini na mga tao, even si Habakkuk makaigsunan, kung atong tun-an karon nga buntag, gitudlo nila sa ato nga kung naa kay Dios, naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay rason gyud sa pagkinabuhi nga malipayon.
Kung naa kay Ginoo, naa kay tinuod, nakalipay. Because true joy is found in God alone, even in the midst of hardship. Ug mao ning deklarasyon ni Habakuk mga kaigsuonan, ingon niya, though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive shall fail, and fields yield no food. Ingon niya, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Ug sa atong pagtuon karon na buntag, duha lang no ang ako i-share. Una, tan-awon nato ang context sa deklarasyon ni Habakuk. Unsa ang ilang kinabuhi? Kay mas ma-appreciate nato ang deklarasyon ni Habakuk once makita nato ilang sitwasyon. And as we look at the passage makaigsuonan, ato makita nga ilang sitwasyon hopeless gyud. Sa tawhanon nga perspective, wala gyud paglaom. But sa sitwasyon nga makaingon ka nga murag walay paglaom, walang giingon nato ganiha kung naa kay Dios, naa kay tinuod na paglaom. And that is our hope in God's salvation. So atong tanawon sa verse 17, ingon niya, although the fig tree shall not blossom, di na nako usbon sa pagbasa no, kay medyo taas na, pero naay upat ka hulagway diha ang atong makita sa sitwasyon ni Habakuk ug sa nasod sa Israel gyud this time. No gi-compare niya diha ilang sitwasyon sa usa ka fig tree nga walay bulak, vines nga walay bunga, olive that fails, fields na walay abot. Aningon niya, flock cut off from the fold and no herds in the stalls. In short, makaigsuunan, zero. Dili lang zero, basin gani, negative yun. Wa sila'y abot. Because fig tree symbolized safety. Fig tree symbolizes peace during their time and even symbolizes abundance. Makita na to na sa 1 Kings. Vineyard represented joy and celebration. Crops were considered a source of daily food, daily bread, and livestock signified wealth and even security. And this time, failure tanan. Busa, kung atong tanawon sa verse 17, it is a declaration of no safety, no peace, no abundance, no joy, no celebration, no wealth, and even no security. It was a time of economic collapse, famine, and even human despair. Busa sa tawhanon nga perspective, akong gi-emphasize ganiha, hopeless as a nation, dili lang as an individual, as a nation. It was a time of total devastation and even hopelessness. And akong pangutana karon na buntag like Habakuk igsuon, naka-experience ba ka na nga panahon sa imong kinabuhi? Nga kung tan-awon nimo imong sitwasyon, tan-awon nimo imong health, makaingon ka nga wala gyud. Pag-check nimo sa imong bank account, zero. Naapa kay utang sa credit card. And sa panahon nga nag-abot ng point sa imong kinabuhi, unsa imong gibati? Unsa imong gibuhat? And mo ni ang panahon, mo ni sitwasyon ni Habakuk igsuon, ug dili lang siya but even as a nation this time. Aton tanawon ang context ngano mo ni iyang description sa ilang sitwasyon. Because as you look at the context of Habakuk mga igsuonan, this book describes the situation where God's people were under Babylonian captivity. Under sila sa Babylonian captivity. And kung aton tanawon sa history, ang Babylonians were known for great power and even brutal tactics. Once gani mo atake sila sa usa ka nasod, wa gyud mabilin ana. Tanan nga ilang mapuslan ilang kwaon, and tanan nga pwede nila mabungkag ilahang bungkagon. To the point nga ang nasod nga ilang atakihon maglisod og recover para dili kabalos. Ug under sila sa Babylonian captivity. Bisan mga lalaki nga ilang mapuslan, kwaon nila, mga babaye pamatyon, and even imagine no, si Habakuk himself, ma-witness niya even ang mga bata this time pamatyon sa iyang atubangan. Grabe nga torture ang na-experiensyahan sa mga Hudiyo. That is why kung atong tanawon sa Habakuk chapter 1 verses 7 to 9,
Gi-compare niya diha kung kinsa na ang mga Babylonians. Ug ingon niya diha, they are terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses also are swifter than leopards and more fierce than the evening wolves. Imagine ang comparison ng gihatag sa Babylonians, gipakasama sila sa wild animals. And once mo atake sa imuha, di ka undangan hangtod di ka mamatay. Busa ingon niya, more fierce than evening wolves. And ingon niya, they shall fly as the eagle that hasteth to eat. They shall come all for violence. Busa bisag aha mo tan-aw si Habakuk this time, grabe na violence. And according sa history, when they attacked the city, they surrounded the city with armies to the point nga dili sila matabangan ug katong naa sa sulod dili makagawas. And that is why Babylonians were feared for their brutal conquest and even destruction. And their actions, mga kaigsuunan, were so extreme, violent, na even si Habakuk this time, nakapangutana sa Ginoo, nga Lord, nganong gitugutan nimo, ngang usa ka, dili man ni Kristohanon nga nasod, this wicked nation, nganong gitugutan nimo, Lord, na atakihon ng imong mga anak. That is why as you look at the book of Habakkuk, daghan siyag mga pangutana diha. Busa ko nimong tan-awon sa first chapter pa lang in Habakkuk chapter 1 verses 2 to 4. Daghan siyag mga wise and uban nga mga pangutana niya diha makigsunan wala gitubag. Busa ingon niya diha sa verses 2 to 4, how long, Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you? Ingon niya violence, but you do not save. Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrongdoing? Distractions and violence are before me. Bisag asa sa muadto ingon ni Habakuk, distraction, violence are before me. There is strife and even conflict abounds. Busa daghan siya mga pangutana. Tingali sa sitwasyon bitaw makaingon si Habakuk, Lord, kung nakasala man mi, nganong murag bugat naman kay niya consequence, Lord? Because tinuod no sa history, usa sa mga rason nganong gi-allow ni, it's because of disobedience, repeated disobedience of Israel. To the point na even ang rest, ang Sabbath, ilahang disrespect for 490 years. Imagine no? Busa gikuha sa Ginoo ang o daghan ng mga rason mga kaigsunan. Tingali ko makaingon ta na, Lord, kung consequence ni sa among sala, murag bugat raman kay ni Lord. Or kaha kung pagsulay ni Lord, murag bugat ra gid Lord. So daghan siyag mga pangutana. Even ang book itself from chapter 1 to chapter 4, daghan siyag mga pangutana sa Ginoo. And sometimes those questions walay tubag. But atong makita mga kaigsunan that in spite of the wise of Habakkuk's life, he declared an unwavering commitment sa iyang kinabuhi. Daghan man kog mga pangutana, Lord, sa sitwasyon nako and even sa nasod, ingon niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. And daghan mga example sa Bible, maigsuunan ato makita, example, butang aside sa kay Jesus Christ, ibutang nato si Job. Ingon sa Job chapter 1, there was a man in the land of Uz whose name was Job. That man was perfect. It means mature, upright, one that feared God. Usa ka anak sa Dios nga nagkinabuhi, nga matinumanon sa iyang panahon. And yet, in just one day, nawala tanan. Kay gikuha sa mga tulisan. Namatay pag yun iyang anak. Dili lang usa, pulo ka anak namatay. Source of provision, source of income, nalugi iyang business. And even to the point that he lost his health. He lost his fig trees, vineyards, livestock, and leaving him in a place of profound grief and confusion, makaigsuunan. Pero sa declaration ni Job in Job chapter 1 verse 21, ingon niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ganin ay
Naay passage no nga nag-declare si Job bisag patyon pagyapon ko sa Ginoo, bisag patyon ko sa Ginoo sa iyaha gyapon ko mosalig. Grabe nga commitment, grabe nga declaration sa kinabuhi ni Job. Nawala man sa ako ang tanan. But even ako mismo ang mawala, still magsalig ko sa Ginoo. Nakoy gibutang diha sa atong PowerPoint makaigsunan. And my point makaigsunan mao ni, even in the darkest seasons of our lives, God is still worthy of our trust. Bisan sa pinakangit-ngit nga panahon sa imong kinabuhi, unsa man na kangit-ngit, or katong naapay haya gamay, or wala gyud, zero visibility. Kung tan-aw ni mo imong kagmaon, wa kay makita. But we must remember, makaigsunan, that even in the darkest seasons of our lives, God is still worthy of our trust. So encouragement lang nato karon nga buntag mao ni, and even kang Habakuk, acknowledge the reality of your trials. Acknowledge the reality of your struggles. Be honest sa mga pagsulay. Be honest sa mga kalisod na imong ginaagian, and itugyan na sa Ginoo. Like Habakuk, unsay gibuhat ni Habakuk panahon nga naa siya sa mga kalisod. Gipanganlan niya iyang mga pagsulay. He named the loss of the fig tree, the vineyards, the crops, and even the livestock. Gipanganlan niya, wala niya gitago. And he was honest makaigsuunan diya sa Ginoo. And that is also true when it comes sa atong kinabuhi. We need to name our struggles to the Lord, whether broken relationships man na siya, financial crisis, or even health problem. Why? Because only when we acknowledge the reality of our pain, only when we acknowledge the reality of our trials makaigsuunan, diha magsugod ang healing nga ihatag sa ato sa Ginoo. Panganli, isulat sa imong journal. Was there a time sa imong kinabuhi nga gisulat nimo imong mga lampuanan? Was there a time sa imong kinabuhi nga gisulat nimo imong mga per items? Losses nimo, victories nimo, to the point bitaw na 5 years after, na-recall nimo, nakita nimo imong notes, and makaingon ka nga gitubag sa Ginoo akong pag-ampo. Was there a time igsuon sa imong kinabuhi ngay nahinumduman nimo or gihinumduman nimo ang pagkamaayo sa Ginoo, even in your trials? Take time to reflect makaigsuunan unsa nang fig trees, vineyards, failure sa imong kinabuhi. Bring them before God, because we know that God cares. Atong i-quote bi 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter 5 verse 7, go. 1 Peter 5:7. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Hinay man. Kusgo na to. 1 Peter 5:7, go. 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. So God cares for us. Ayaw itago imong mga kasakit. Itugyan sa Ginoo. Iampo. Because God cares, mga kaigsuunan. And secondly, shift your focus from circumstances to God. Like Habakuk igsuon, nasa mga pagsulay, wala niya nag-ignore. Wala niya gi-ignore ang pain na iyang gibati, mga kaigsuunan. But in spite sa atong mga kasakit, place your pain within the context of God's faithfulness. Because God's faithfulness, makaigsuunan, is greater than our problems. Ang pagkabatinumanon sa Ginoo mas dako kaysa mga kasakit na imong ginabati karon. God's faithfulness is greater than our problems. That is why shift your focus. Focus sa kaayo sa Ginoo. Manaingon pa nila, no? Some people complain because God put thorns on roses, while others praise Him because God put roses among thorns. Perspective defines our attitude. Kung mag-focus ka sa mga tunok, makabagulbol gid ka. And yes, naitunok sa kinabuhi. Pero hinumduman na to nga nainindot na bulak. Naikanindot sa kinabuhi. Because God is good, God is faithful. Busa na i-verse sa Bible nagsulti, Romans 8:28, we know that all things work
together for good. All things work. Wala nagsulti ang Bible, all things are good. Panahon nga mag-check ka sa imong bank account, negative na. Kunya naa pa kay utang sa credit card, murag dili man na mayo. Nagsakit ka? Sickness is not good. Failure is not good. Daghan mga panghitabo sa kinabuhi nga makaingon ta dili ma even si Habakuk ilang sitwasyon dili maayo. Dili maayo. Death is not good. But in God's sovereignty makaigsuunan. Because God is great, God is faithful, God is good. He can work all things for our good. Bisan ang pinakasakit na sirkumstansya sa imong kinabuhi, pwede na gamiton sa Ginoo para sa imong kaayuhan ug para sa paghatag himaya sa Ginoo, because God is great and He is good. That is why shift your focus from circumstances to God and choose faith even when God is silent. Ug mo ning nahitabo makaigsuunan kang Habakuk, mas gipili niya ang pagsalig sa Ginoo, and kung imo nang pilion, then you can maintain a good testimony even in adversity. Because Christians are called to be lights in the world, especially during trials. Busa ingon sa Matthew chapter 5, let your light so shine before men that they may see your good works. That is why if you respond positively in trials, then you can maintain a good testimony because your life still becomes fruitful. Fruitful in every good work. Busa ingon sa pulong sa Ginoo, makita sa uban nga mabungahon ang imong kinabuhi bisan sa mga pagsulay. And your faithfulness and steadfastness makaigsuunan even in trials can inspire others, and sometimes they can point others to Jesus. Sometimes they can point others to Jesus. Naiusa ka storya nga akong nabasa, mahitungod sa usa ka couple, nag-expect sila sa ilahang second baby. And samtang naa sila dito sa hospital nagahulat, they discovered nga ang ilahang anak nga naa sa sulod namatay. Halos dili nila ma-explain ilang sitwasyon, to the point nga galisod sila explain sa ilahang kinamagulangan nga anak nga ang baby nga naa sa sulod namatay. And gawas gid siya nga namatay. Daghan sa questions, even questions nga walay pangutana. But during sa ilang stay sa hospital, na-notice nila nga naay mga tawo, even women, nga naka-experience sa same na struggle. That is why naa sila dito sa sulod sa hospital, nag-reach out sila sa mga mothers. Nag-ampo. Kakatong namatyan po og anak. And dito sa hospital, na-discover nila nga naapoy mga patients dito nga nag-suffer sa abortion. And with that painful experience, makaigsuunan, a ministry was born. Ug ang ministry ilang gipanganlan, a hope from a healing heart. Hope from the healing heart. A ministry that provides compassionate support to bereaved parents who experience miscarriage and even abortion. So sa point na ito makaigsuunan, nakipagsulay, nakikasakit, nakiginagian nga lisod, but remember that your deepest pain can become your greatest purpose. What you endure today can inspire and heal others tomorrow. Because ministries are born in the ashes of our trials. And the most powerful ministries are often birthed in dark valleys. Your pain has a purpose bigger than you can imagine. Your pain has a purpose. Busa ingon pa sa usa ka author, your trials are not just your story. They are your testimony. And testimonies have the power to build ministries that transform lives. Usa sa mga ministries na gitugutan sa Ginoo na maging part ko is ang Grace Drive. And by God's grace for now na ay ginatukod na retired Shepherdsville for retired pastors sa Valencia. And praise God, hapit na, although wala pa na start, pero nanay marag progress, hapit na. Okay? And ang founder ana is Pastor Ernest Mark Gapulan. During sa iyang stay sa hospital, nag-work siya sa isa ka
home for the aged ba na siya. Nag-work siya sa tanan ka ng janitor. And while staying in that place, as a pastor's kid, one of the burdens, nga while nagminister siya sa lugar as a janitor, one of the burdens na gipakita sa iya sa Ginoo, ang mga pastors na kung mag-retire sila, wala sila and not just for retired pastors, even daghan na mga ministries na if you want to visit Grace Drive. Pero inana no, sa iyahang panahon nga nagstay siya dito, working as a janitor, gihatag sa Ginoo ang burden sa iyang kasing-kasing. And by that circumstance, by that burden, a ministry was born, Grace Drive. And if you want to visit, no, na may kuan sa Grace Drive Ministries, and if you want to partner with us, you can visit, no, the Grace Drive Ministry, Shepherdsville. Kaya ang yuta diha gidonate lang, no, sa usa sa mga pastors before siya namatay. Pastor, kalimot ko sa pangalan ni Pastor. Pastor Ikate, 1.4 hectare, ag mo nang gina-develop karon sa Valencia. So your trials igsuon. It's not just your story, they are your testimony. And testimonies have the power to build ministries that transform lives. Gisulti naman ako na dinhi sa una. If you choose worship, if you choose faith in your sufferings, then by His sovereignty, God can transform our battles into blessings. God can transform our battles into blessings. So in spite of the woes of his life, Habakkuk made a commitment diha. Tinuod lisod, sakit, but ingon niya, I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like the hind's feet, and He will make me to walk upon mine high places. And ingon niya to the chief singer on my stringed instruments. So akong point mga igsunan mauni, ang failure sa fig tree sa imong kinabuhi, that's not the end of your story. Ang failure sa imong vineyards and all other failures, ang kasakit nga imong ginaagian, that's not the end of your story. Because our hope as God's people is not in fig trees. Ang atong paglaom dili sa atong vineyards. Ang atong paglaom dili sa mga livestock sa ani nga kalibutan. But like Habakkuk, iyang declaration diha nga ang iyang paglaom naa sa Dios, and He is the God of my salvation. And putting our hope in the Lord, na iduha ka blessing diha makaigsunan nga atong makita. Kung ang imong paglaom ibutang nimo sa Ginoo, ma-experiensyahan nimo ang tinuod na kalipay. And when you put your hope in the Lord, dili lang ang kalipay ihatag sa Dios, ihatag niya sa imo ang kusog, inner strength, so that makapadayon ka, makamove forward ka, ug magmadaugon ka sa mga pagsulay nga nagaabot sa imong kinabuhi. Because in God's presence, makaigsunan, we find joy. And in His presence, we find strength. So una ta sa joy diha, ingon niya, yet I will rejoice in the Lord. By the way, how do you define joy? Dili man yung first time nga nakadungog tagwali diri about joy. And daghan tag mga definitions nga nadunggan about joy. And we must remember that joy comes not from happenings, but from knowing and trusting in God's sovereignty. Nagsalig ka sa pagkamatinumanon sa Ginoo, and even in His goodness, even in your trials. And in the New Testament, gidefine ni Apostol Pablo ang joy as an act of trust in God. Gani gitawag sa book of Galatians na bunga siya sa balaan nga espiritu, dili siya bunga sa atong pagbati. Joy is the fruit of the Spirit, and it is a joy that transcends trials, sufferings, and even uncertainty. Tungod kay ang imong kalipay, wala nagadepende sa sirkumstansya, pero nagadepende sa persona sa Ginoo. Munang giingon ako ganiha, kung naa kay tinuod nga Dios, o kung nasabtan nimo kung kinsa na nga Dios imong kauban, bisan sa mga pagsulay, still naa kay kalipay, naa kay kalinaw sa imong kasing-kasing nga dili mawala. And we all know that joy is a command. Ug anong kinahanglan nga magmalipayon ka? Gi-share naman ako na dinhi in Philippians chapter 4 verse 5, let your moderation be known unto all men, because the Lord is at hand. And ang word na at hand diha is not talking about time.
Because many times sa Bible, ang at hand, it speaks about the second coming. Pero sa context mo kaigsuunan, ang word na at hand is not talking about the second coming. It's not talking about time, but it is talking about space. Let your moderation be gentle in your trials because the Lord is near. Busa giklaro sa ubang translations, the Lord is near, the Lord is with you. Kauban nimo ang Dios. Bisan sa imong mga pagsulay, busa ingon sa Psalm chapter 16 verse 11, in His presence, in God's presence is fullness of joy. Busa ko ng Kristohanon or ang usa ka tawo moingon siya nga anak ko sa Ginoo, Kristohanon ko, pero kung walay kalipay imong kinabuhi, duha lang ka impresyon mga igsoon. Duha lang. It is either you are not saved or you are walking away from the presence of the Lord. Kay sa presensya sa Ginoo na ay tinuod na kalipay. Yes, na ay pagsulay, pero ang kalipay, ang kalinaw naa. So kung imong kinabuhi walay kalipay ron, pamalandong. Basig di gid kaluwas. Basig di gid ka anak sa Ginoo. Or kaha nagpalayo na kasayaha. Gapalayo na kasayaha. Because in the presence of God, there is fullness of joy. Because joy in the life of a believer is one of the greatest evidences of the indwelling presence of God sa atong kinabuhi. So are you joyful? Am I joyful? Igsuon. Because God is so concerned not just with your holiness, but even in your happiness. God is the happiest being in the whole universe, and He wants His children, igsuon, to experience true joy, to experience true happiness. Busa, in the early church, even in the early church, nganong daghan silag nakabig? Nganong daghan silag nakabig, igsuon, sa New Testament? Nganong daghan silag nakabig? Dili lang sa ilang wali. Kung naton tanawon, in the book of Acts chapter 2, verses 46 to 7, ingon niya, and they continuing daily with one accord in the temple, breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness, praising God. Within the context of persecution, persecuted ang mga anak sa Ginoo. Daghan sila mga kalisod nagiagian, but they did it sa ilahang mga Bible study groups, sa ilahang meeting, sa ilang mga balay, nagmalipayon sila, nagtinabangay sila. And as a result, sa ingon sa Bible, and having favor with all people. Ang ilang favor, dili lang sa Ginoo, but even to the people around them, even to unbelievers na impact ilang kinabuhi. Because of gladness, because of praising God, even in trials. And as a result, may igsuon, and the Lord added to the church daily such as should be saved. And I know mga igsuunan, challenging ni nga part. Eh di man ta makaingon, even ako, di man ko makaingon nga maing tao na gid ko, nga malipay ra kita pirmi. Di ba, was there a time sa imong kinabuhi nga kanang tibuok si mana, nagmalipayon na gid ka? Challenging na on our own. Lisod na ibaton igsuon. But praise God na Holy Spirit gihatag sa ato. And the fruit of the Spirit is love, joy. So that we can apply the unnatural. We will be empowered to do the unnatural, to be joyful even in trials. Busa ang command sa bulong sa Ginoo, be filled with the Holy Spirit. Because I believe, makaigsuunan, that a joyful Christian draws people to Jesus. Kung mo ng commitment ni Habakuk diha igsuon, I will rejoice in the Lord. So not just joy in the presence of God. When we hope in God's salvation, in the presence of God sa atong kinabuhi, we will experience not just joy, but we find strength. Nakakay kusog nga madawat gikan sa Ginoo. Busa ingon ni Habakuk diha, the Lord God is my strength, and He will make my feet like the hinds feet. By the way, kanang hinds, female na siya nga deer. And nailhan siya kani nga deer sa kakusog sa iyahang tiil. To the point nga bisag sa kaon kaayo nga bato makasaka siya tungod kay naa siya kusog. And mo nang point niya diha, kung ang imong paglaom dili sa imong fig trees, na anytime pwede mawala, bisan kita gani, pwede anytime mawala ta.
Pero kung ang imong paglaom, ang imong kinabuhi nakasentro sa Ginoo, bisan sa mga pagsulay, dili lang hatagan kaniyag kalipay, tagaan kaniyag kusog, so that you can move upward and you can overcome challenges sa imong kinabuhi. Busa ingon niya, no? He will make my feet like hinds feet. And as a result, He will make me to walk upon mine high places. Wala nagpasabot nga tanang panahon ligon ka. Bisan kami na mga alagad sa Ginoo na mga panahon na galuya pod biya mi. Busa kinahanglan mi sa inyong pag-ampo. Kinahanglan po biya mi nga bisitahan po ninyo usahay dito sa parsonage, no. Kay mga panahon sa among kinabuhi, tanan ta dinhi. Naay mga panahon sa atong kinabuhi nga gaagitag mga kalisod. That is why we need to pray for one another. And that ang point dinhi mao ni, it doesn't mean that a Christian is always strong. But when we hope in the Lord, unsa ingon sa Isaiah 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. Kanang word diha nga renew, it has an idea of restoration. Ginabalik sa Ginoo ang imong kusog. And when God renews your strength, you can soar high like an eagle. Kanang idea sa restoration, kanang word na renew, naay usa ka example, naay usa ka article nga ako nabasa, mahitungod sa isa ka athlete, ay athlete man ata siya, nagsakit siya heart. Panahon nga nagsakit siya heart, bisag pila lang kalakang dili siya kabaklay. Kaya nagsakit siya kasing-kasing. So ang nahitabo, nag-undergo siya og heart surgery. And after the heart surgery, panahon nga nakapahulay siya, pila ka months, nisaka sa pinakataas na bukid sa kalibutan. O sa nakataas nga bukid sa kalibutan. Mount Everest. Imagine, no? Ang tao nga dili kabaklay ug layo sa una, kay nagsakit, luya, pero panahon experience after the open heart surgery, gi-restore. Na-restore ang kusog. To the point nga nakasaka sa pinakataas na bukid sa kalibutan, Mount Everest. And that's the idea din hiya makaigsuunan, that those who hope in the Lord will surely experience restoration of strength. And panahon nga na-restore ang imong kusog, sama ka sa eagle nga makalupad pasaka. Like this deer nga maka-move ka upward. By the way, sa ingon pa nila, halos sa mga langgam mahadlok og bagyo. Busa gani kung kabantay ko kung magdag-om na manago ng mga langgam, pero naay langgam nga dili gyud mahadlok og bagyo. Bisag unsa ka kusog. And that is an eagle. Kaya nga naman, usay buhaton sa eagle pag naay bagyo, mulupad na siya pataas. Mulupad na siya pataas above the storm. And that's the power of God's strength makaigsuunan. Yes, daghan mga pagsulay mo abot sa atong kinabuhi, but when you put your hope in the Lord, you can rise above your circumstances. And this is the declaration of Habakkuk makaigsuunan. The Lord God is our strength. And this inner strength that comes from the Lord helps us to rise above our circumstances sa kinabuhi. Ingon ni Warren Wiersbe, as we wait before God, God enables us to soar when there is a crisis, to run when the challenges are many, and to walk faithfully in the day-by-day demands of life. Di lang ako magdugay, no? Kay gamay na lang akong time. Ako idritso. And I will end din he. Kung naiusa ka storya, palihog ko, katong naay picture diha, naiusa ka pastor, nasunugan og balay. Wala gitanan, wa ginaluwas, except sa iyang family. Nawala tanan na iyahang mga gitigom, no, nga naa dito sulod sa ilahang balay. And sa panahon nga, palihog pa padayon. Sige pa, palihog. Katong picture nga naay nasunog, palihog. Okay, palihog ko padayon. Next pa. So nasunog, then gipangutana siya nga, nasunugan na kagbalay, nawala tanan, pero nga nung kita na ako, murag hayag yapon kay mong nawong, gasmile yapon ka. Ang tubag dayon niya mauni, we didn't lose everything. We still have God, and He is enough.
if we have Him, we can start again. Usa sa mga survivors sa Holocaust, grabe na persecution during Holocaust, si Corrie ten Boom. Ingon niya, when you have nothing left but God, you realize that God is enough. Magampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong na amo na pamalandungan. Tabangi kami Ginoo nga magmalipayon bisan sa mga pagsulay. Ug magbutang sa among paglaom Ginoo diha kanimo. Tungod kay ikaw ang among Dios, you are the God of our salvation. Salamat sa imong saad. Salamat sa imong paglaom na ginahatag kanamo Ginoo nga dili gyud mawala. Ug tabangi kami kabisan sa mga pagsulay, makaalagad kami sa imo na matinumanon. Kini among pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat ug may buntag sa aton tanan.